At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nahuli na ng mga otoridad ang hitman na nagbanta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ang operasyon ay isinagawa sa isang mabilis na pagsubok na tinutukan naman ng elemento ng Philippine National Police matapos ang isang serya ng mga ulat tungkol sa banta sa kanyang seguridad. Ayon sa mga ulat, ang hitman ay nahuli sa isang engkwentro sa Davao City kung saan siya ay sinubukan pang tumakas matapos ang isang operasyon. Nagdala ito ng takot sa mga residente at nagbigay diin sa mga isyu ng seguridad sa bansa, lalo na sa mga prominenteng leader. Sa mas nakakabahalang balita, ang nahuling gunman ay inamin na may mas malaking utak sa likod ng banta kay VP Sara. Sa kanyang pahayag, tinuro niya si President Kuting ng Norte Jr. bilang mastermind ng nasabing plano. Ito ay nagdulot ng paggigigalas at pag-aalala sa mga mamamayan at sa mga kasamaan ni VP Sara. Mabilis na umani ng reaksyon ng pahayag ng gunman mula sa iba't ibang sektor. Ang mga taga-suporta ni VP Sara ay nagtipon-tipon upang ipahayag ang kanilang suporta at pagtitiwala sa kanya, habang ang mga kritiko ay nananawagan ng mas malalim na investigasyon sa aligasyon laban kay PBBM. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagbigay ng pahayag na patuloy ang kanilang pagsisiyasat sa kaso at hindi sila magdadalawang isip na kasuhan ang sinumang mapapatunayang may sala. Nanawagan sila sa publiko na huwag agad maniwala sa mga spekulasyon ay hintayin ng opisyal na resulta ng investigasyon. Sa kabila ng kaguluhan, nananatiling matatag si VP Sara sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Tiniyak niya sa publiko na patuloy siyang maglilingkod at magsusulong ng mga hakbang para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa lahat na ang mga banta sa buhay ng mga leader ay seryosong issue na dapat tugunan ng ating pamahalaan. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. O gusto nilang manatili, dapat nagpresidente na yan si Inday. At dapat si Duterte, dahil sa kapangyarihan niya, siya na ang nangdaya sa eleksyon. Pero sino ang nandaya? Si Lisa Tanas, si Bangag, at lahat, si Ivan Uy, andyan, at mga kasabwat ni Lisa Tanas. Kung gusto ni Duterte na kamkamin ang pera ninyo, lalo na kayo mga kapulisan, hindi na dapat dinoble ang sweldo ninyo. Dapat yung perang yun, kinuha na ni Duterte, dineknok niya na katulad mga kapulisan. Oh. Ano sabi? Gidani. Dilawan San Marcos, mga puppet. Mga okay. Good morning, Palangga. Nakakalungkot ang isipin, yung ating VP at Presidente hindi nagkasundo dahil sa daming ganit at kawatan sa ating bansa. Diyos mio, sabi ni Noah. Huwag ka malungkot, Palangga. Dapat di kayo nalulungkot. Dapat kayo lumaban. Lumaban sa inyong karapatan. Tama lang yan na nakita natin kung gaano kademonyo ang dilawan at saka pulahan ng mga politiko. Yung mga supporter hindi kayo kasali. You know that? Ask yourself. Nag-away-away tayo dati. Inaway niyo ako. Kayo lang naman ang away sa akin. Diba? Galit na galit kayo dahil binoboljak ko si Lenny, si Dilima, si Kiko, lahat sila. Dahil diba? Nag-boljak nila si Marcos Bangag eh. Dahil Marcos Bangag ako eh. Yung sinuportahan ko. Ngayon iniwan na kayo na saan ay nakipaglaban sa inyo. Kaya dapat itapon nyo na silang lahat. Kayong mga dilawan na supporter, nagalit sa amin noon na sumusuporta kay Marcos, dahil sumusuporta kami kay Diktador, kay Kawatan, ganun. Dapat magkakampi na tayo. Alam mo kung bakit? Dahil ang pinaglalaban natin, yung mga Pilipino. You forget about Sara, you forget about yung, well, don't forget about the Bangag. Kasi sila ang nag-umpisa lahat niyan. Kayo mismo makakasagot niyan. Ngayon, broad daylight, ang mga hitad na mga artista, nakataas pa yung kanilang mga billboard para suportahan ang gambling. Sugal. Diyan masisira, mapiperwisyo ang buhay ninyo. Alam mo, kapag na-addict ka sa sugal at nagtalo ka at wala ka ng pera, I'm telling you, magnanakaw ka. Pag wala ka ng excuse me, ang unang gagawin ng mga kabataan,
O ngayon online, mga scam, uutang sa kaibigan. Ay, palangga, kasi nagkasakit si ganito, si ganyan. Yung pala, isusugal lang. Pag wala nang maipautang, lahat ng gamit sa bahay, ano kaya maibibenta ko dito? Pag naubos siya na ibenta, wala na siyang makita, mangu-hold up, mangingidnap katulad ni Elisa. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi sino nakikinabang dyan sa PAGCOR? Si Lisa Canas, si Bangag. Dahil nasa kanila ang regulatory. Ibig sabihin, nasa power ng presidente kung papayagan ang mga online gaming na yan. Di ba? Sabi niya, ang yabang niya, hanggang katapusan na lang ang Pogo, Jutang Ginimes. Pero patuloy pa rin ang Pogo operation nila. Diyan sa Cavite, kaya si Abalos, mga protector ng kanilang mga Pogo operation. Lahat sila ayan, nawala naman si Inday. So patuloy pa rin ang kanilang panggagago sa inyo. Alam nyo ba? Sino dito? Alam mo ako, nagugurgo yung connection nyo. Alam nyo ako, nagsusugal-sugal din ako pag pupunta ako sa, di ba? Pag sa cruise o pag saan. Pero may control naman. Hindi naman yung buong buhay mo isugal mo, di ba? Libangan lang. Pero sa atin, ang tataas ng billboard. Alam mo magkano yung bayad sa billboard na yan dyan? Sa Pilipinas, yung malaki, 500 to 1 million. Doon pa lang sa billboard, 500,000. O 1 million. Ilang billboard yung tinayo? Sinisira na buhay ninyo. Hindi ko nakita si Cathy live. Ayan. Sabi ni Yoyet, katulad ni Jinggoy doon nagsusugal sa Las Vegas, saan kinukuha ang pangsugal? O di ba mayroon ako expose niyan? Oh, ayan si Jinggoy. Meron yan dito, nanghiram siya ng baka ng cheque dito. Sa kanyang kapatid. Alright, mag-people power na kayo mga palangga, sabi ni M. Joy. Island Cove, nandoon ang Pogo, sabi ni Julio Casim. Yes, that's true. Ngayon, ano sinasabi nila lang, pinagpapiesta niya si Day, pero maganda na nga din yung nangyari. Diba? Kaya ako sa iyo, Day, gurgurin mo na lahat yung mga yan. Paano kasama si Tamba sa sugal, sabi ni Cathy Bitinag. O, diba? Kasama sa sugal, saan palangga? Pag-usapan natin yan. Kasama sa sugal, sa bribery. Oh yeah, kasi kumikita sila nga sa pasugalan na yan. Hindi na ba kayo talaga naluoy sa inyo mga kaugalingon, mga palangga? Nakakaawa talaga Pilipino. Grabe, no? Yung mga pasugalan, nilalapit na sa inyo. Mga anak, may nakita ako dyan, may nag-post, may nag-send sa akin. Mga bata, parang nagpupustahan. Sino ba nag-send sa akin? Si Ronti. May sinend sa akin. Parang ganito, oh. Kailangan mas-send ko yung boto ko at maipanalo ko yung kandidato ko para magbago naman ang takbo ng buhay ng Jamaica sa mga Okay. May nakita ako. Okay, ito sulat ko. Red. Okay. 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 May nakita ako ganyan, no, mga bata. Nagpupustahan sila. Magtataya ka, may parang tatama yung tansyan dito, yung tansan dito. Kapag sa green, okay, panalo ka na piso, kunyari, mga bata. Pag yellow, pananalo ka ng 5 piso, kunyari. Pagdating ng red, mananalo ka ng asin na pinagbabawal. Pag tumapat kay Bangag, pasisinghutin ka. Di ba? Yan na ngayon ang ginagawa ng mga bata, nagsusugal. At young age, nung bata ako, ang laro lang natin, ang sugal lang natin, lastiko. You know, lastiko, goma, color game, ma'am. Parang casino, may ganito sa casino eh. Yung magtataya ka ng ganyan-ganyan, di ba? Pero ito ay ano tawag dito? Basic ba o primitibo? Sa kalsada lumalabas yung mga bata, ito nagsusugal na piso-piso. Pag tumama dito kay Bangag, ang pusta, ipulburon, sisingutin mo. See? Isarain talaga buhay ninyo, palangga. Hi, Margarita Paras. Thank you, palangga, for watching. Color game ang tawag dyan. Yeah.
Plano daw ni Bangag, nakakasuhan si Inday. Paano yan, Palangga? Sinabi ba? Hindi ko niyo ako makasuhan, putang ina yan. Ako, kasuhan mo, Bangag. Sinasabi ko si Bangag ay authenticated pulburonic. Sinabi niya yan? O di, mag-aso kayo. Putang ina, yun lang naman panakot yung mga inayupa kayo. Kaso nyo na lahat. Kailan niya sinabi? Di ba sinabi ko sa inyo nung nag-vlog tayo na hindi makakarating si Pangulong Duterte? Ngayon, ang gawin natin, ito. Ang gawin natin, abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan a-attend sa Senado or sa Kongreso. Then lumabas kayo ng bahay. Speak up day. Mag-speak up day kayo. Magbitbit kayo ng flag. Tapos bitbit kayo ng banner ninyo. Sulat sa mga kamay ninyo. Okay? Sulat kayo. Oh. Wakasan. Oh, ganyan. Kung anong gusto niyo isulat. Ang mga bangag. Oh, ganyan. Oh, wakasan ang mga bangag. Tapos may flag. Or, Marcos Jr. Addictus Benedictus. Yung mga ganon ba? Punta niyo si Pangulong Duterte. Damayan niyo. Scatter, daming nalubog dyan, sabi ni Julio Casim. Talaga ba talamak na sa Pilipinas yan? Kawawa naman, ano? Tapos sabi nila, respeto. Tangin ng mga to. Respeto yung pangbabastos nyo dyan sa Huwad Committee. Yung pagkukontempt nyo kung sino lang ang gusto nyo i-contempt. Ang pagpapatakas nyo sa mga preso. Tapos the nerve na may nalalaman kayong respeto. Yung pagdanakaw nyo. Yung pagbibili ni Kimbo ng mga Hermes. Di ba? Na hindi maipaliwanag na yaman. Ang pagdila-dila ni Abante. Na parang ano, you know, parang ay nako. Ayan, nawala naman signal. Yung yabang nila ng mga lahat ng mga designers na hindi ba ipaliwanag kung saan nila ninakaw yung pera sa kaban ng bayan? Pagrespeto ba yan? Ang paglamon ninyo, lahat dyan na nilalamon ninyo, alam nyo sa inyo yung mga palangga, kulang. Kulang ang pagjanggal ng Julo. Sabi ko nga sa inyo, sinasabi ni Inday, di ba? Na jajanggalin ang Julo niya. Dapat nga, literal na lang talaga yan, di ba? Ginugurgur na naman ako, sabi ni Estelita. Mga asong Julul. Diana Kindiagan, how are you, Palangga? Wakas na mga bangag. Grabe na to rin ang pastor, padila-dila pa, sabi ni Gidani. Exactly. Tignan mo ngayon, nakita niyo ba? Nakakalungkot ang sitwasyon ninyo. Imbis na ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, na parang magyabang. Oh, ang galing ng presidente natin. Umuwi na ang 100,000 OFW mula sa Saudi Arabia dahil nagkaroon ng proyekto, nagkaroon ng infrastruktura ang ating Bangag Marcos Jr. Kaya pinauwi niya na ang 100,000 na mga OFW mula sa iba't ibang sulok ng mundo para magsimula. Tinapatan ng gobyernong ito ang sweldo ng mga kasambahay na 20,000 kada buwan at mayroong 20,000 offer dito sa ganitong klaseng oportunidad sa infrastruktura na ito. Anong ginagawa dyan? Puro pagpapalaya ng preso. Puro idiin si Duterte, inubos na nila ang panahon, ang pera para awayin, sirain ang mga Duterte. Imbis pagkabalahan nila ang buhay ninyo. Kung paano kayo ayusin. Diba? Dapat doon, ayan, binitay na po natin ang mga nangidnap. Si Lisa Panas pa rin nabitay dahil siya yung promotor pasimuno ng pangingidnap. So yan yung mga magandang balita dapat na pinag-uusapan dyan sa Kongreso, Senado. Na okay, patawag natin si Kumar, si Lisa na huling-huli sa kamera na sinabi ni Picoy na kaya nilang manggurgur o magba-aksidente, palabasin ng aksidente o lasunin ang mga testigo o mga tao katulad ni Agent Morales. Pero ang mga hinayupak na Kongreso at Senado ayaw pag-usapan ang pinakapunot dulo. Diba? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ang alpha at omega, ang punot dulo ng problema ng bayan. Ang puno at dulo. Ano ang puno? Ang mga bangag, ang mga kongresista, ang mga senador na mga tiwali
na pinapayagan na manatili si Bangag Jr. na addictus benedictus. Ayan o, si Alindog ni Cathy. Channel 167. Samahan nyo ang EDSA Friday group sa EDSA Shrine Friday 5:30 p.m. Yes, pumunta kayo dyan mga palangga. We will send food. Yung mga palangga ko nga pala na nagbibigay ng pagkain at tubig, wait for my panibagong message. Ayan, yan, sila Channel 167, sila Maui, sila Agent Morales at marami pang iba. Suportahan nyo yan kasi abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan darating. Sabi ko kay Pangulong Duterte, I hope narinig niya ako, no? Pagpasok niya doon, gumawa siya ng eksena para wala nang tanong-tanong. Murahin niya lahat. Ang sinena niyo, contempt agad. Di nandoon na kayo, magsayawan tayo doon, mag-speak up day tayo, di ang saya-saya siguro. Pag napuno nyo na yung EDSA or kung saan man, yung mga bangag, madyoang na yan, gurgur na yan. Right? Channel 167 o 5:30 EDSA Friday group. Okay, go lang kayo dyan. Sabi ni Egg Made You, wag na hukayin. Gawa na lang tayo ng libingan ng mga buwaya. Di ba sabi ko nga ako, bangin nga gusto ko ipagawa. Shoot ko silang lahat dyan. EDSA na tayo, sabi ni Eric Santos. Hi Mel, okay. Abante Mang Kanor, Kadiri, Pastor na Kawatan, sabi ni Vicky Delan. Ayan, salamat po. Okay. Yes, Channel 167, basta you do your thing. Okay, you do your thing para sa bayan. After November 1st daw, madam, punta si PRRD, kaya nga abangan natin. At least, may magandang senyales ito na bakit hindi natuloy, masama pakiramdam, he's not feeling well, I think yun yung dahilan. Baka sinasabing inadya ng Diyos na maghanda kayo. Inadya ng alam mo, lahat naman, naniniwala kayo sa Diyos, di ba? Ako rin naniniwala. Lahat ng pangyayaring ito may dahilan. Baka hindi sila natanggal noong September kasi November pala sila matanggal dahil ang mga tao, pupunuin ang buong Metro Manila dahil sa Speak Up Day. Go na kayo mga palangga. Doon sa mga palangga ko, lalo na sa Amerika, yung messaging natin, ha? So, ano po yun? Message ko na lang kayo uli. I-message kayo ni Rolly. Alright. Hernani Molenio. Mary Jane Pareha. Sabi ni Kenneth, wait na lang natin maging presidente si VP Sara. No. Hindi natin pwedeng i-wait yan mga palangga. Kailangan ngayon na. Okay. Okay. Sige. Dahil troll ka, I will gurgur you right now, Kenneth. Bye. I gurgur you already. Alright. Short notice, sabi ni Aurora. Oo nga. Kaya nga dapat talagang tayo. Random steal. Martin Romualdez involved in Delaware USA case heavy luggage full of dollars o kada bribery Manila. Bakit ayaw imbestigahan ni Remulla dahil nabanggit ang DOJ sa kaso? Ayun na nga. Yun nga, ayaw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee, ayaw pag-usapan sa Quadcom ang pagnanakaw at ang pagtanggap ng bribe ni Tambaloslos. Cotton Fin Kenty, I agree, let's act now. Gusto nyo talagang matapos si Bangag? Huwag kayong umasa sa military. Huwag kayong umasa sa mga pulis. Get out! Lumabas kayo. Ngayon, kung gusto nyo talaga, di ba, nagsasalta kayo dyan na kailangan may figure, may prominent figure, may maglilid. Ayan abangan nyo ang announcement ni Pangulong Duterte. Pag sinabi ni Duterte, November 3, November 4, nandyan ako. Sabayan nyo na. Kalayaan nyo yan. Freedom nyo na mag-speak up. Kung gusto nyo sabayan ang boses niya, sabayan nyo ang boses niya. Punuin nyo ang buong pangkalawakan. Kalawakan nilipad kayo parang agila. Right? Go na kayo. Pagkakataon nyo na yan. John Munda Villanueva. Yes, Lori Abidal. Ano pa ba inaantay nyo sa lahat ng response nyo? Ako menis, mag-gold star na lang talaga ako. Ayaw nyo kumilos eh. Yan na nga, authenticated na. Ayaw ko naman mag-umu-umu sang Joto, ng may Joto, katulad ni Dilima. Ay, nako, the nerve. Si Inday Sara wala sa tamang katinuan. Tanungin ko nga kayo, nasa katinuan ba? Matino ba ang isang babae, lalo na sekretary ka ng DOJ,
na kumain ka ng saba, lumantak ka ng saba ng may saba. Tapos may asawa pa. Di ba? May anak pa, tapos okay lang. Kinukontrata mo yung asawa para lang mag-umu-umu ka sang boto. Oh my God. Dami namang boto dyan kung gusto mo. Marami naman. Pwede kang bumili. Di ba? 3-5 lang yan dyan sa Pilipinas. 3-5 ba? Magkano ba ang boto ngayon, Palangga? Seryoso ako. Oh, pwede naman si Dila bumili, di ba? Magkano ngayon per kilo ng karne? Ay, nako. Kathy, how are you, Palangga? Sis. Pasensya ka na, pinag-uusapan namin dito karne. Alam ko magaling ka magluto. Di ba? 150 daw, sabi ni Ana. Idol si Sabay, yung asawa ni Kilay. One night stand. Ayun pa nga. Diyos ko, oh, ito ngayon. Oh, ito. Thank you for that comment. Click station. Ano ba? Tama ba yon? Kilay? Imagine mo. 'Di ba? Ang iyong Diyosawa, self-proclaimed na nag one night stand. Nakakaya yun, ano, 'di ba? Imagine mo, lalasingin mo lang. Paano ba niya sinabi yon? Lasing siya na, no, 'di ba? Kaya mahirap talaga pag nalalasing. Kaya ako nagpapakalasing. Baka ano masabi ko. Sinabi ba niya yon nang lasing siya? Ng one night stand? 1,500 daw isang buto, sabi ni ano. Mura na yon, Goldie. Nakabili ka ba? Ayan. Puputok na mga ugat nila sa galit kay Inday. Binubuli nila ng binubuli ngayon. Binalikan sila nila, nag-iyakan sila lahat. Sabi ni Lori Vika. Kaya ka nagsayaw-sayaw na nga lang si Inday eh. Ganun-ganun lang si Inday eh. Nakakatuwa talaga siya. Okay? Sa Dots TV, maayong aga sa imo dira. Pila ka buok kinahanglan ni Dilima daw na boto. 500 daw yung tatlo. 150. 150. Ay, nako. Puto for sale. Anyway, mga palangga, what else? Inday, okay? Sabi nga nang kausap ko kanina. Sabi ko, uy, palangga, ibigay mo na kasi sa akin yung video na hinihila ni Tampalusos yung bribe money. Ang sagot niya sa akin, ako Day, sabi niya, baka naka-Inday na. Ang sabi mo na lang kay-Inday siya na maglabas. Huwag na ako. Kasi total, na-dethrone na naman ako ni Inday eh. Na-dethrone talaga niya ako. Iba yung nakakatuwa siya yung mga dancing niya, 'di ba? Right after na nag-expose siya, nakakatuwa siya. Straight kasi matangkad si Day eh. Yun talaga na-determine, matangkad siya, nakaganoon pa talaga siya. Dati nagja-jampal na ni Inday lahat yung mga yan. Okay. 5 piso mani lang okay na. Wala naman yata 5 piso ngayon. Tarujo. Sabi ni CG Works, please interview BP Sara. O, Day, magpa-interview ka Day. Pag-usapan natin yung sayaw-sayaw mo. Oh, cheaper than gold. Oh, yung Joto. Kailan kaya yan mahihinto? Okay, sabi ni Lilibet, pa-shoutout, Defenders Davao and Global. Mga palangga, mga yung buntag diya sa inyo, the Defenders Davao, pa-defend nyo yung mga sambayan ng Pilipino. Not only the whole Davaoenyo, pero lahat ng mga palangga. May libreng juto pero may tulo siling ni Wanderer. Well, wala kasi walang kredibilidad. Walang karapatan na magsalita itong mga well, what do you expect? They're doing it for money. They're doing it para magstay sila. Kaya Uy, may nagsabi sa akin. Hindi galing sa Potinas, may nag-send lang sa akin. Kasi parang may nakitang colostomy bag daw si Bangag dito sa gilid. Sa kanyang, may nakita, may parang mukha nga colostomy bag. Di ba? Pwede rin, bigyan natin ng anggulo. Baka naman malapit na talaga siyang magurgur. Baka no, Cathy, parang baka malapit na siya mategi. Kaya, bakit nila tinitira sila? They have 4 years. Di ba? Eto, tignan natin, they have 4 years para magnakaw. Pero magtaka ka, bakit tinitira si Inday last year pa, di ba? Baka mamamatsugi na si Kuting. Baka naman nilang buhay na lang niya, kaya nagduran-duran concert na siya, parang binigyan na siya, yung pang yung parang papa-goodbye. Total, matutsugi ka na, di ba? Magugurgor ka na, saksak mo sa baga mo yung duran-duran. Ay, El Victor, Senior Victor, Jagimonyo.
I will kill you right now. Ayan, bye. Ano to sa kanilisa, ha? Ayan na. Oh, bakit parang iba na yung na ano ko? Ayan, wala na si Victor. Dead na. Dead ka na. Okay? Tutugisin. Tutugisin si Lisa Tanas. Hindi ako naniniwala sa colostomy bag. Ano sabi? Yun, ganyan din ang pinalabas niya dati kay Pangulo, kay ano? O kay Pangulo Duterte, ginawa na lang nila yan. Pero whatever. Gurang-gurang concert. Sabi ni June. Kim Jinyo, sige, magpaano yan. Gugurgurin ko talaga yung mga yan. Rip Victor, pinatay ko na siya pala. Ginurgur ko na, konyeta. Para naman meron akong kasiyahan. Okay, kaya nga sana sa susunod na admin, bawasan ng mga kongresista na may mga kaso. No, abolish dapat yan. Tanggalin na dapat yan. Tanggalin na dapat ang lahat ng mga kongresista na yan. Sabi ni George Monteclaro, should be only 3 senators each for Luzon, Visayas, and Mindanao. Total of 9 senators and be all lawyers. Yan ang panukalaan ni George. Okay? Madam, excited ka na rin ba sa hearing ngayon ni PRRD? Of course, darling. Palangga, I'm so excited. Sabi ni Kent Pac de la Peña. Sabi nga daw, malapit na Matsugi. Kati, malapit na ba Matsugi si Bangag? Si Kati nakakaalam yan eh, kasi nakikita niya na dinudugo si Kuting talaga eh. At tanong natin sa ex-partner mo, kay TBF. Okay? Malapit na Matsugi. Pero alam mo, sabi nga nila, Diyos lang ang makakapagbawi ng buhay natin lahat. Kung iadya ng Diyos dahil sukang-suka na siya sa kakababuyan ng Marcos Araneta, Romualdez, yan, nawala na naman ako. Diyos ang magpaparusa dyan, mga palangga. Mukhang naalarma na ang admin ngayon. Parang may ganap na mangyayari soonest, sabi ni John. Naalarma nga sila kasi nagpa-meeting nga si Lisa Tanas. Noong naglabas si Inday ng kanyang press con, nagpa-meeting si Lisa Tanas para targetin lahat ng mga pwede nilang targetin. Nagbe-brainstorming ang mga bangag. Kaso, hindi mag-prosper yung brainstorming nila. Kasi damage yung mga jutak nila eh. Mga bangag. So kahit anong brainstorming nila, mag-i-end sila sa kapalpakan. Kasi bangag nga yung mga utak eh. Tignan mo, wala silang matinong desisyon. Kundi panggigipit, pananakot. Di ba? Panggugurgor. Kaya wala silang matinong pag-iisip. Minda Diaz, colostomy. Yeah, oo nga. Tama lang na patutsyadahan yan ng maanghang na salita para naman maayos ang mga pag-uugali, sabi ni Rizal. Kaya nga eh. Asar talo ang mga bangag kay Inday Sara, sabi ni Mel Channel. AK Fox, how are you? Prada Lucho. Hindi makakadalo si PRD ngayon. Oo nga, nagsabi na nga. Oo. Baka after na daw November 1. Kaya sabi ko, baka sinadya yan ng pagkakataon para makapaghanda kayo para samahan ninyo si PRRD. Pag nag-schedule na sinabing, November 2, November 4, lipad na kagad kayo, pumunta na kagad kayo sa Maynila. If you have kakayahan, yung may kakayahan lang, di ba? Para maging mag-voice out kayo, para tapusin nyo na yung mga bangag na yan. Diyos ko, ewan ka ba sa inyong ginagago na kahit lahat-lahat? Sabi nga daw, ididemanda. Sinabi ba talaga? Ididemanda ni Bangag si Inday? Demanda niya para magkaalaman. Hindi man magsasalta si Inday na ganun. Diba? Abogado yun, si Bangag. Hi, Richard Tan. Thank you. People's power sana, iyan ang makakapatalsik. Sabi ni Lynn Yoma, mga bangag. Okay, sabi ni Enel Ralaspa, Madam Harlika, nasa ng mga maisog? Bakit tahimik na sila? Oy, mga maisog, diin ka mo. Oy, mga maisog, diin ka mo. Bakit daw nawawala kayo? Aya mo. Followin ko sa pwede mga yan. Lumalabas. Nakausapin natin yan. Mga maisog, diin ka mo, ha? Nahanap kayo, oh. Magwelga daw kayo. Mag-rally kayo. Kalimutan nyo na muna yung eleksyon na yan, mga maisog. You know why?
Dadayain yan ni Lisa Tanas, kayo naman. Hindi kayo mananalo dyan, maisog. Ang pinaka-the best yung gawin, lumabas kayo sa kalsada, mag-speak up day kayo, huwag kayong umasa sa halalan na yan. Dahil hanggat si Lisa Tanas ang nakaupo, kung kaya niya, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, manipulahin ang eleksyon, nung si PRRD pa, behind the scene sa inyo mga kababayan, how much more na sa kanila yung power? Huwag kayo lahat umasa dyan sa eleksyon na yan. Lumabas kayo sa kalsada, mga maisog, at mag-speak up day kayo. Kasamaan nyo si PRRD. Forget about that maisog,